Hello everyone, welcome back to my channel. For today's video, i-review natin yung Honda XR150L dito sa Canada na version. So ito yung Honda XR150L Dual Sport Canada version. So street legal siya kasi meron siyang headlight, turn signal, yan. So yan, sa likod naman ito yung taillight nya. So ito yung taillight nya. So turn signal pa rin. So standard yata to sa Honda. So magsisimula tayo dito sa harap. Ito yung parang talagang trademark ng Honda. Yan, yung taillight nya. So yung sa loob naman halogen bulb pa siya, hindi pa siya LED. Pero pwede mo siyang i-upgrade. Bili ka lang ng after market. So yan, to yung turn signal nya sa right and left. So yung side panel may nakalagay na XR. Sa Pilipinas ata parang mas malaki dito yung XR na logo. Tsaka yung parang red and black tinanggal ko para maging ano siya, clean look. Yan. So yung front fender nya, ito talagang sa Honda sa mga off-road style. So hindi pa siya inverted front fork. So meron siyang cover, matatalsik na mga bato or ano yung mga dumi para maprotektahan yung inner tube. So yung spoke nya 36 to lahat at 19-inch yung rim. Ito yung basic sa Honda. Di pa siya naka black rim. So maganda sana kung naka black rim to, pero siguro din dahil sa price nya parang hindi pa sila naglagay ng black. Siguro pag maglagay sila, siguro tataas din yung price. Dual sport na tire. So, ano bang size nito? So ito yung 9090. Iwan ko kung nakikita nyo, 9090 by 19. So ito yung stock tire nya. CST pala to yung brand, yung stock tire nya CST. So dito naman ito yung one nya. Ito yung sa tinanggal ko, ito yung sa reflector nya, side reflector. So importante yun. So ito yung basic ng Honda, yung muffler. Saka dito yung joint nya. So kung magkakabit aftermarket exhaust, so pwede lang na slave siya. Ito lang tatanggalin mo. Tapos hindi mo na tatanggalin. So ito pala ay 1 cylinder. Kaya kasi ito din ay 150cc. So yung stock carb nya, yung kihin, yan ko lang kung anong mm to. So yan. So ito. So ito, hindi ito siya, yung tong mudguard hindi ito kasama. So binili ko lang to. Tapos nilagay ko, hindi lang ako nakagawa ng video sa paglagay ng skid plate. So tinatawag ko skid plate. Madali na may kabit. May bracket siya, yan. May bracket. Tapos dito din kabit, screw mo lang lahat, plug and play lang siya. Then ito yung rear brake, footpigs, yung footpigs nya tinanggal ko yung rubber para maganda tingnan. Ito ata yung sa air filter, ito ata yung sa air filter. Yan. Ito yung side panel nya sa likod, yung exhaust. So ito yung upuan nya, malambot naman, yung standard talaga ng Honda. Comfy siya. Yan, parang ganun. Tapos ganun. So pag sumakay yung back ride mo, hindi siya masyadong mahulog. Kaya maganda yung pagka-trim nya. Yan. Sa likod naman,
naka drum brake pa rin siya, hindi siya disc brake. So ito, tapos yung rim niya 17, ganun pa rin 36. Tapos yung tire niya 110 by 90 by 17, CST pa rin yung brand. So ito naman sa gilid, so ito dito sabitan, nilagay ko lang kasi matigas naman, kasi may ano siya, yan, may bakal. So ito pa rin side panel. At ito, para saan ba to? Ito yung lagayan pala ng helmet. So kung gusto mo lagay dito mo lang, hindi ko nilagay kasi parang maliit lang yung ano niya, butas. Tsaka ito yung lagayan ng Frank's toolbox. Yung susi dyan, buksan mo, yan na yan. Buksan natin. Yan. Yan, so maliit lang siya. Ito yung tools niya kasama pag binili mo itong motor na to. Ito nakalagay yung insurance. Ito yung tools niya. Papakita ko lang yung tools, kung anong laman. So ito yung kasali, yung basic. Yan. So ito lang, balik na natin. Sara mo lang. So maganda siya kasi waterproof. So balik tayo dito. Yan sa gilid, ganun pa rin. Ito yung, hindi ito lahat ng information niya. Anong mga tire, hindi lahat ng information na yung tire air pressure. Yan, sabi mo lang dyan, dumi lang ngayon. Chain, hindi ko alam kung anong sukat ng sprocket nya. So ito yung mga basics ng Honda. Yan sa gilid, wala namang fancy. So yung shifter nya, ano pala to, so hanggang 5th gear lang siya, 1 down, 4 up. Hindi kagaya ng iba na 6 speed, kaya ng whether 150 or yung Sniper 150 or Honda Winner X. At ang tingin ko parang 6 speed yun sila, manual transmission. So yun po sa Philippines, sa Thailand, Malaysia. So dito naman, ito yung so shock nya, hindi ko alam, may box dito na black. Comment down below kung para saan yan. So ito yung sa carburetor, ito yung choke nya. So kung magpa-under ka, ito yung off, medium and high. So kung masyadong malamig, so on mo na to, tapos pag tingin mo parang stable na yung under nya, medium mo. Tsaka pag under ka na, so balik mo sa normal. So ito naman yung fuel control nya. So on mo lang, tsaka to off, reserve pag magpalapit ka ng maubusan. So itapat mo lang sa reserve para makakaabot ka pa sa mga nearest gas station. So balik natin. Yan. So dito sa Canada kasi malamig yung panahon pag winter. So kailangan palang may battery maintainer. So siguro pag fall or malapit ng, so kailangan mo itong gamitin. So sa mga tropical country, wala ata to. Dito lang ata to sa mga malalamig na bansa. Nakabit yan papunta sa battery, kasi dito, nandito yung battery nya. Kailangan mo itong tanggalin yung panel. So makikita mo yung battery. So yan. Sa harap, ganun pa rin, same. So ito muna tayo. So, ito lang. Different signal, kagaya pa rin. Ito sa harap, sa disc brake siya, naka disc brake na siya. Ito yung basic ng Honda 35mm mata to. So yan, left turn signal. So dito na tayo sa harap.
So naka-neutral siya ngayon. Unahin natin yung fuel tank. Pagbukas ko. So unahin natin yung fuel tank. Yan. So ito yung fuel na kailangan mo ng susi para mabuksan. Kakapagas natin kanina. So yan. Dahil wala siyang fuel gauge, so wala mo siyang fuel lock. So, yan. So yung tank capacity niya is 2 liters. So masyadong marami na rin sa ganito na 150cc. Hindi naman siya ganun kalakas. Sa katunayan nga, almost 1 month akong hindi nagpagas. Kakapagas ko pa lang. So sa mga controls niya, ito yung turn natin. Ito yung high. So yan, high. So, natin. Ito yung left turn signal. And then right signal. So yan siya. Ito yung horn niya. So mukas. Ito yung clutch lever. Basic ng Honda. Ito yung brake lever. Front brake. So dito naman sa right side ng control niya, ito yung brake reservoir. Ito yung kill switch. Iwan ko lang sa ibang model ng bansa kung meron silang ganito kill switch. So yan, on natin para mandar. Kill switch, engine stop. Ito yung starter nya, starter button. Yan, basic grip, handle grip. So yan lang. And side mirror, basic yung circle. Pwede naman siya i-upgrade kung gusto mo. So sa front panel, so basic lang. Ito yung speedometer. So try natin mag-rave. So wala siyang yung speedometer na hindi umandar. Saka lang pag mandar ka na. So ito naman nakalagay yung XR, neutral, sa makikita yung high beam, saka left and turn signal. Yan. So yun pa rin, may logo. Yan. Turn on mo. Off. Lock. Ano naman, push 1. Same lang, basic. So ito, pwede mo itong i-upgrade kung gusto mo ng parang medyo upright position siya. So pwede mo siyang i-upgrade. So ito yung ilaw niya sa harap. So yan, hindi pa siya LED. Signal niya, ilaw. Yan. So ito yung turn signal niya. So maganda tignan. Kasi gawang Honda. Kahit naman hindi Honda, kahit Yamaha, Suzuki, maganda pa rin. Kasi dati meron na akong Suzuki na motor. So quality din. Premium. So i-try natin pakinggan yung stock exhaust niya. Yan, ito yung stock exhaust niya. Yung tunog ng Honda XR 150L. Madami. Kasi pago pa naman siya. So yun mga kapatubike, tapos na natin i-review yung Honda XR 150L. Sana may natutunan kayo kahit konti. Kasi this is my first time na mag-review ng motorcycle. See you in my next video and thank you for watching.